Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah at nagtipon-tipon muli tayo rito sa ating Islamic Center at inshallah makapulot tayo ng magagandang mga aral sa araw na ito. Sa araw na ito, alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panahon at inshallah dagdagan pa niyang biyaya sa atin ng kaalaman. Amin. Dahil kahit busy tayo sa pang-araw-araw natin sa buhay, kahit busy tayo sa mga gawain natin, binigyan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na ma-spare natin ang ating oras sa oras na ito, na makapagtipon-tipon tayo, hindi lamang na makapag-aral, bagkus ang isa sa mahalaga sa araw na ito ay yung ma-met natin, masalamuhan natin ang ating mga mahal na mga kapatid sa Islam na matagal na rin nating hindi nakikita, physical, but alam ng Allah subhanahu wa ta'ala nasa loob sila ng ating mga puso. Bago natin tawagin ang ating mga kapatid, isa-isa sa kanila sa pagsasalita, ay gusto kong magkasundo tayo sa ating rules, sa ating pag-aaral o kaya sa ating lecture. Una, kung maaari, i-silent natin yung ating mga telepono para pag may nagsalita ay hindi tayo makakadisturbo. Number 2, kung tayo aalis para kumain, okay lang, pero huwag na natin disturbuhin yung iba. At kung maaari, dito tayo mag-usap tayo, o kaya makinig tayo, para isa lang yung discussion natin. At the end of the lecture, meron tayong portion para sa Q&A, o kaya sa katanungan. At ang mga sisters natin, pwede sila magpadala ng text, o kaya umutos dyan sa mga bata na dalhin dito yung question in a written form. Kaya i-text dito sa kanilang mga asawa o kakilala. At nawa hindi itong simula ng textmate sa hindi mag-asawa, ha? Is padala rito para na mabasa natin ang question at sagutin ng ating mga mahal na kapatid. Also, nais ko rin i-remind ang aking sarili at ating mga mahal na kapatid sa Islam na itong ating mga tagapagsalita ay mga brothers natin na mashallah masigasig sila sa da'wah. Sila ay mga nagtatranslate at sumusulat ng mga akhlak. May Allah accept it from them. But tayo, mga kapatid natin, iwasan natin yung masyado nating puriin ang mga kapatid natin. Dahil ang pagpuri sa kanila harap-harapan ay maaari ikamatay ng kanilang mga puso. Maaari na isipin nila, ya'udubillah, na talaga sila'y magaling. O maaari isipin din nila na talagang hindi naman ako magaling, ba't ganito, at maliliit sila sa kanilang sarili. It is much better sa ating mga Muslim, pag pumuri tayo sa ating kapatid ay wala sila sa ating harapan. Okay? The most na masabi natin sa kanila, Jazakallah khair, may Allah accept your good deeds. We can talk about them pag wala sila sa harap natin. But in front of us, wag natin gawin yun dahil hindi yun ay maganda para sa atin. Meron niyang aral sa atin na yung binabati, pwede niyang sabuyan ng buhangin ang mukha ng bumati o kaya yung pumuri sa kanya. Also, hinihiling ko sa ating mga kapatid dating taga rito sa Al-Khubar at ating mga sisters sa baba, na ating hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ng ikhlas ang isa't isa sa atin. Lalo lang ating mga bisita, ang ating mga tagapagsalita, ang ating mga kapatid na nagpapalaganap ng Islam, hindi lamang dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa Pilipinas at ibang bahagi ng mundo, nabigyan sila ng ikhlas sa kanilang mga niya. Ikhlas, ibig sabihin, nabigyan ng dalisay o kaya sinsirong intensyon na ginagawa lamang ito, hindi para sa kasikatan, hindi para sa makamundong bagay, kundi para sa kaluwalhatian ng Allah subhanahu wa ta'ala. And lastly, inihiling ko rin sa inyong lahat, pati na rin sa aking sarili, na ipanalangin natin sila, nabigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq, ng guidance. Dahil mahalaga ito ang pagbibigay ng ang panalangin natin para sa kanila. Alam natin sa hadith na ang mga
Muslim na kanyang pinapanalangin ang kanyang kapatid na Muslim, ay ang anghel ay nagsasabi, Amin ya Rab, at sa kanya rin. Ibig sabihin, kung pinapanalangin mo ang kapatid mo sa Islam, sa isang bagay, sasabihin ng anghel, Amin, at sabihin din ng anghel, manalangin din ng anghel na ibigay rin sa iyo o sa iyo, sa mga nananalangin, yung kanyang hinihiling para sa kanyang kapatid sa Islam. With this, mga kapatid sa Islam, welcome in behalf sa ating pamunuan dito sa ating Islamic Center dito sa Aqrabiyah, in behalf sa mga kapatid natin na in one way or the other ay ginawa itong programa na ito, ang paghahanda ng lahat, sa kanyang lahat, at sa lahat tayong lahat, we welcome you, all of us, sa itong program natin sa araw na ito. At ang main subject natin sa araw na ito is all about da'wah, o kaya calling people to the fold of Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagdala niya dito sa ating mga brothers from Riyadh na naging safe yung pagpunta nila dito, alhamdulillah. At hiningi din natin sa Allah na sana ay sa mamaya, pag-uwi nila, mamaya ay brother uwi. Inshallah. So, hiningi natin sa Allah na inshallah na gawin din ng Allah na maging safe yung pagbalik nila sa Riyadh mamaya hanggang sa makita nila yung pamilya nila doon. So, alhamdulillah, salamat sa mga brother, alhamdulillah, sa pagkakataon na binigay nyo sa amin, sa aming pag-anyaya. So, ito yung magiging order ng ating lecture. Yung first lecturer natin ay si Brother Noh Caparino. Yung topic niya is about the dawah is a responsibility of every Muslim. No? So, yung pangalawang lecturer natin ay si Brother Yusuf Butukan sa Riyadh. Yung lecture ni Brother Yusuf nandito sa harap, yung gwapo din natin, brother, na nakasalamin. Sa mashallah. Yung lecture ni Brother Yusuf ay regarding sa manners of dawah. Yung paano magagawa ng sa dawah. Yung pangatlong brother natin, isang gwapong brother din, si Brother Muhammad Mendoza, kasama rin yung anak niya sa Riyadh din. Alhamdulillah, mashallah. So yung lecture naman ni Brother Muhammad Mendoza ay regarding sa dawah to non-Muslims, dawah to Muslims, dawah to oneself and family. No? And the last but not the least, ang ating mahal na kapatid na si Brother Omar Peñalver. Ito sa harap. Yung gwapo din na brother na kababayan namin na Ilonggo din. Nandiyan si Brother Muhammad sa likod niya, Brother Muhammad Mendoza. At si Brother Omar nandito sa harap. Ang topic naman ni Brother Omar Peñalver ay yung importance of dawah. So, at inshallah, kung ano man yung idagdag niya sa atin na bilang paalala sa atin. So, alhamdulillah, hindi ko na patatagalin. And inshallah ay gabayan tayo ng Allah at kahit pa paano makuha tayo ng kaalaman para maging gabay natin sa ating pagiging Muslim sa pang-araw-araw. Jazakallah khair. Brother No, Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan, nawa at pagpapala ng Allah ay mapa sa lahat ng mga propeta, sa kanilang kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga brothers and sisters, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Allah sa pagkakataong ito na kung saan, alhamdulillah, yun mga brothers na hindi ko nakita ng matagal, mashallah nakita ko dito, Brother Daud, mashallah. Si brother, tandang-tanda pa niya. Year 2000, huli kami nagkita sa Iskag. Mashallah, sa akin, di ko na matandaan, pero siya, sariwa pa sa isipan niya. Mashallah. Abdul Majid, Allahu Akbar. So lahat, kilala ko lang ang mukha, mashallah. Nakalimutan ko ng pangalan. Mga brothers and sisters, alhamdulillah, kakasabi lang kanina ni Brother Abdul Majid na huwag pupurihin, ay sinabi, mga gwapo daw yung speaker. Baka maniwala yung mga sister na naikinig. Okay, pumayag na rin tayo, kahit kunwari lang. Alhamdulillah.
Tinignan ko ang oras ko bilang unang tagapagsalita, magsisimula ako ng 9:06. Ngayon, 30 minutes lang, magpapaalam na ako sa inyo. 9:40 na. Nire-respect ko kasi lagi ang oras. Kasi, mawala, yung sa huli, hindi na makapagsalita, tapos na ang program. Pero inshallah, paiksiin natin. Dahil po sa inatang sa akin na paksa ay ang dawa ay tungkulin ng bawat Muslim. Alhamdulillah. Binanggit po ng Allah sa banal na Quran, chapter 16 verse 36, sinabi ng Allah, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Ang pinakamalapit na kalugan sa ating wika, sinabi ng Allah na katotohanan, nagpadala ako ng mga propeta sa bawat nasyon upang mag-utos na sambahin lamang ang Allah at layuan ang mga maling Diyos. Mapapansin natin dito mga brothers and sisters sa talatang ito na ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng mga propeta para ipakilala ang Allah. Sambahin ang nag-iisang tagapaglikha at layuan ang mga maling Diyos. Ngayon, alhamdulillah, halos karamihan sa atin dito, mga dating mula sa dilim, napunta sa liwanag, dating sumasamba sa maling Diyos, napunta sa tamang pagkilala sa tunay na Diyos, tungkulin ng bawat isa sa atin. At wala ditong makakaligtas sa atin. May isang scholar na napasyal sa Pilipinas, nag-lecture siya. Alam niyo ba ang tinuran niya? Sa ating bansang Pilipinas, fardo ain ang da'wah. Hindi fardo kifaya. Pag sinabing fardo ain, magkakasala ang hindi magdadawa sa atin. Pag fardo kifaya, may iilan na dyan na nagdadawa, hindi naman nanagot ang iba. Bakit tinuran niya? Anong mga binigay niyang kadahilanan? Unang-una, alam naman natin lahat na ang ating bansang Pilipinas ay dating lugar ng mga Muslim. Na ito'y nasakop at pilit na ipinalitan ng ibang pananampalataya. Yan ang una niyang pinuntok. Pangalawa na ibinigay niya na kadahilanan, pumasok sa ating bansa ang napakaraming mga mangangaral mula sa iba't ibang lugar para i-introduce ang kanilang mga pananampalataya. Kaya makikita natin iba't ibang pananampalataya naglipa na sa ating bansa. Dikit-dikit, mga iba't ibang pananampalataya. Yun ang sinabi niya na kaya kailangan sa atin, obligado sa atin ang pagpapalaganap ng Islam. Babae at lalaki. Ulitin ko, parduin. Magkakasala ang hindi magbahagi. Ngayon sasabihin ng iba, hindi ko kaya. No. Maraming pamamaraan na hindi ka mapag-iiwanan sa da'wa. Kung halimbawa, hindi mo kayang tumayo sa harapan, magsalita ng ganito, kung saan ang talent mo, hanapin mo. Mayroon kaming mga kasama ni Brother Omar sa Pilipinas, born Muslim, hindi mo siya mapag-imam. Hindi mo po siya mapagsalita. Hindi mo po siya makapagpabahagi ng hadith man lang. Alam mo ang talent niya? Magaling siyang lumapit sa mga otoridad para humingi ng permit. Masyaallah, pinupuntahan niya ang mayor, papatulong siya na may radio station sa lugar na yan, bigyan ang mga Muslim ng isang oras man lang, kahit sa isang linggo. Doon siya magaling. Sabihin mo, hindi ka kasama sa dawa? Masyaallah. Sabihin niya, brother, nakausap ko ng istasyon na yan, ganitong oras ang programa. Kasama siya. Hindi mo talent yun? Nagsusulat ka? Masyaallah. May mga brother tayo, makikita nyo sa Arab News. Di ba, pag linggo may kasama doon na Tagalog, yung extra. May brother tayo, may kulong siya doon. Bawat labas nun, every week, mayroon siyang kulong tungkol sa Islam. Doon ang talent niya.
Di ka pa rin kaya magsalita ng ganito? Pumunta ka, brad, sa Islamic Center. Libreng pinamimigay ang mga basahin. Kumuha ka, pagsakay mo ng jeep, pamigay mo. Kahit saan ka pumunta. Dawa. Pinakawalang-wala na mga brothers na dawa. Isabuhay natin ang Islam. Isabuhay natin ang Islam. Nakita sa iyo ang aral ng Islam, Masya Allah, napakalaking dawa. At mayroon ding tinatawag na dawa sikmura. Alam niyo ba ang dawa sikmura? Abay, magpakain ka. Muslim ka, dawa sikmura. Allahu Akbar. Wala, mga brother. At uulitin ko, sa lahat ng mga nagmuslim, saan ka mang galing dito, ng gitnang silangan, pag uwi natin ng Pilipinas, hindi ka makakatanggi na hindi ka magdadawa. Maliban kung ipaglilihim mo na ikaw ay hindi Muslim. Doon ka lang. Pero kung pag uwi mo, magpapakita ka Muslim, mauobliga ka magpaliwanag ng Islam. So, alhamdulillah, sa amin mga tagapagsalita, iikot ng ang paksa sa dawa. Mayroon akong nais talakayin ngayon na napakahalaga. Mga brothers, pansinin nyo ang 5 pillars of Islam. 5 pillars, tingnan nyo. Isa man ang mawala, ang itakwil mo sa 5 pillars, hindi ka matatawag na Muslim. Shahada, salah, zakat, som, hajj, sabihin mo, hindi naman totoo yung som na yan, lalabas tayo sa Islam. Ganyan kahalaga ang pillars, ang haligi. Anong pillars ng umrah? Wearing ihram, tawaf sa Kaaba, saysapan Marwa. Hindi mo magawang isa dyan, hindi ka nag-umrah. So, ganang kahalaga ang pillars. Mga brothers, bigyan natin ng pagkakataon ngayon. Ano ang pillars ng dawa? Bakit ko ito pupuntahan? Kasi mga brothers, sa totoo lang, brothers and sisters, wala pala tayong kamalay-malay. Ang tagal na nating, sabi natin, nagdadawa tayo, pero matutuklasan natin, hindi pa pala tayo nagdadawa. Hindi pa pala tayo nagdadawa. Una, alamin mo natin ang ibig sabihin ng dawa. Isang beses, nabigyan ako ng pagkakataon, kausap ko mga brothers, tinanong ko, ano ang dawa? Mga brother, hindi matumbok ang tunay na kahulugan ng dawa. So, paano tayo magkasagawa ng dawa na kung ang dawa mismo, hindi natin naintindihan? Tulad halimbawa, papakilala ang isa sa inyo sa akin na, brother, isa akong PNP. Tapos pinadefine ko sa iyo, what is PNP? Hindi mo alam. Paniwalaan kaya kitang PNP ka? Sasabihin mo sa akin, nagtapos ka ng criminology. Nung pinadefine ko sa iyo criminology, di mo alam. Hindi kita paniwala ng criminology ka. Pagdating sa dawa, dapat yung talagang tayo nagdadawa. At tulad ng binanggit ko, maobliga tayo lahat. Obligado sa atin. Alamin natin ang definition ng dawa. Sabi ng isang brother, dawa, pag-aanyaya. Pag-aanyaya saan? May pag-aanyaya sa sabungan. Saan? Pag-aanyaya saan? Masyaallah, bigyan natin ng madaling maunawaan ang definition ng da'wa. Da'wa, pag-aanyaya sa landas ng Allah na gumawa ng mabuti at layuan ng kasamaan. Okay. Ngayon, puntahan natin ang 3 haligi ng da'wa. Dahil itong 3 haligi, review lang ito sa mga veterano dyan, sa mga baguhan lang na katulad ko. Ang 3 haligi ng dawa, pag hindi natin ito makuha, ibig sabihin hindi tayo nagdadawa. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pillars ng umrah, pag hindi mo nagawa ang say sa Safa Marwa, tawaf sa Kaaba, hindi ka nag-umrah. Idagdag mo ang isang haligi sa Hajj, yung standing on Arafah, doon na lamang, doon makumplito yan. Ngayon, ano ang 3 pillars ng dawa? Ang unang pillars ng dawa, mga brothers and sisters, al-da'iyah. Al-da'iyah. Sino itong al-da'iyah? Siya itong nag-aanyaya. Pangalawang haligi, al-mad'o. Sino ito? Ito yung ating aanyayahan. Pangatlong haligi, anong paksa natin? Al-Islam. Huwag tayong lalayo. Al-da'iyah. Ngayon,
linawin natin ang Al-Daiya. Kasi alam niyo mga brothers, nung tiningnan ko ang katangian ng Daiya, nahiya ako magpakilalang Daiya ako. Mabigat. Sa isang Daiya, unang-una, kung ano ang kanyang pinapahayag, siya dapat ang unang nagsasabuhay. Hindi magiging epektibo. May napanood akong speaker na Muslim. Nakaupo lahat sila sa entablado. Sinasabi niya, kaming mga Muslim nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Nung tapos na siya, nandun pa sa stage, sa nigarilyo na. Maraming katangian ang Daiya. Isa na lang ang babanggitin ko na ito ang nawawala. Mga brothers, dapat bilang isang nag-aanyaya sa Islam, katangian natin na mahal natin ang ating inaanyayahan. Mahal. Lahat naman tayo, nakaranas na tayo ng true love. Nung may pupuntahan kayong minamahal mo, yung sinisinta mo, anong ginawa mo? Nagbihis ka na parang puging-pugi ka talaga. Nung natiyak mo na sa salamin, ilang bisis kang bumalik, gwapo ka, anong sinunod mo? Ano ang dapat kong dalhin sa kanya? Nung narili mo na ang rosas at saka chocolate, ano ang sasabihin ko sa kanya? Inayos mo ang sarili mo, ang dadalhin mo, pati yung pakikipag-usap mo, baka ma-turn off sa'yo. Kung katangian ng sandai na mahal niya ang kanyang ginagawahan, isasaalang-alang mo ang bawat sasabihin mo. Hindi mo siya sasabihan ng inotil gunggong. Mahal mo, gaganyanin mo. Kaya dapat, mga kapatid, at bilang Daiya, nag-aanyaya. Kaya nga, mga brothers, yung totoong nag-aanyaya, pag tanong mo, Assalamualaikum, brother, saan ka galing? Doon sa isang kumpanya, nagdawa. Ano nangyari? Masya Allah, kailan daw uli ako babalik? Natutuwa sila. Kasi nag-aanyaya. Pero ang iba, saan ka galing, brad? Doon nagdawa. Ano nangyari? Asar na asar sa akin. Nagdawa daw, pero mali ang term. Saan ka galing, brad? Doon ng asar. Ano nangyari? Ay, asar na asar sa akin. Hindi naiintindihan ang kanyang kalagayan na isang tagapag-anyaya. Sa tingin natin, mga brothers and sisters, pag non-Muslim, inanyayahan mo sa landas ng Diyos, sino magalit sa'yo? Anyayahan mong asasinihan, natutuwa, yung pa kaya sa landas ng tagapaglikha, patungong paraiso? Ha? Kaya sa totoong nag-aanyaya, walang magagalit sa'yo. Sasabihin pa sa'yo ng mga matanda, bakit ngayon lang kayo nakapunta sa lugar namin? Ba't ngayon lang namin narinig yan? Dahil inanyayahan mo. So dapat nag-aanyaya, Al-Daiya. Ngayon, dahil short ang oras natin, kilalanin natin yung Al-Mad'u. Sino yung aanyayahan? Sa banal na Quran, kinategorize sila sa tatlo. Sabi ng Allah, believers, non-believers, at saka mapagkunwari. Hypocrites. Pagdating sa mga scholar, dalawa na lang. Mananampalataya at mga hindi mananampalataya. So ngayon, bilang nag-aanyaya ka, dapat kilala mo ang aanyayahan mo. Walang iniba sa isang pulis. May hostage doon sa kanto. Bilang pulis, dapat kilala mo yung nang-hostage at hino-hostage. Baka mamaya mabaril mo yung hino-hostage. Ganon din sa isang nag-aanyaya. Kilala mo ang aanyayahan mo. Akala natin ang aanyayahan natin ng Muslim, no. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mananampalataya, hinati sa tatlo. Sa simpleng paliwanag, Muslim na mataas, may mga matitibay na Muslim, Muslim na nasa middle, Muslim na nasa baba. Ito yung mga pasaway. Alam na natin kung saan tayo doon. Muslim na mataas, middle, it's a middle, minsan taas, baba, pataas, pababa, taas sa kanyang sa baba. Yan ang Muslim. Ang non-Muslim naman, nahati sila sa apat. Sa apat. Dapat dito natin nakikilala ang ating target. Sino itong apat na mga non-Muslim, non-believers? Una,
atheist. Walang Diyos. Pangalawa, polytheist. Maraming Diyos. Pangatlo, ahlul kitab. Hudyo at Kristiyano. Pang-apat, nandun sila yung mga tinatawag na mapagkunwari. So bilang nag-aanyaya, kilala mo ito. Napunta ka ngayon sa isang lugar, ang dadawahan ng mga Muslim. So, alam mo na, nakategorize mo na sila sa tatlo. Pag napunta ka sa mga non-Muslim, kilala mo. Walang Diyos, maraming Diyos, ahlul kitab, hudyo at Kristiyano. So, sino ito? Nabanggit sa banal na Quran ng Allah na ang pinakamalapit sa atin ay ang Hudyo at Kristiyano. Bakit? Dahil isa lang ang kulang dito. Sa mga tunay na Kristiyano, Hudyo at Kristiyano, isa lang ang wala sa kanila. Yung pagkilala sa huling propeta na si Propeta Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yun lang. Pero yun nga yung Kristiyano, hindi yan. Dito sila, ang totoo niyan, dito sila sa polytheist, sa maraming Diyos. Tapos mapagkunwari. So mapagkunwari mga brothers and sisters, huwag na tayo magtaka. Sa panahon ng Propeta Sallam, nandun na yung mga yan. Dadaigin pa tayo sa sunnah yan. Pati sa ating grupo, nandito yan. Kaya maging alerto tayo. Kaya nga may napakinggan ako ng isang Arabo, sabi niya, mas gusto ko pang kasama ang Hudyo. Sasabihin sa harap mo, Hudyo ako, kalabang kita, patayin kita. Pero mapagkunwari, katabi mo yan. Sasalamin ka pa niyan. Hindi mo alam. So yun mga brothers, ngayon, pag pumunta tayo dun sa apat, kasi bilang mga nagpapalaganap, nakakonsentrate talaga tayo sa mga non-Muslim. Walang Diyos, so alam na natin kung paano natin papaabutan ng Islam. Nabanggit niya sa Quran, di ba, ang pinakamalapit sa atin ay Hudyo at Kristiyano, yung ahlul kitab. Pero sa pilosopo, minsan ginagawa ko, sabi ko pinakamalapit sa atin sa totoo lang, atheist. Walang Diyos. Kasi yung haligi ng shahada, la ilaha illallah. Ay sa atheist, nandun na ang la ilaha. Kulang na lang ang illallah. So malapit. Pero hindi, susunod tayo sa Quran. Ang malapit sa atin ay ahlul kitab. So alhamdulillah, sa hindi mananampalataya, sa walang Diyos, simple lang. Paano natin paratingan? May isang Muslim na kausap niya yung hindi Muslim na atheist, walang Diyos. Dinawahan ng Muslim, tinanong sa walang Diyos, walang Diyos. Kwinintuhan ng Muslim, alam mo sa lugar ko, may barko na dumarating, bumababaan mga karga, na wala namang mga tripulante, walang kapitan. Aalis ulit, walang kapitan, walang mga crew. Sabi ng atheist, pwede ba tumakbo ang barko na walang kapitan? Sabi ng Muslim, gagalaw ba ang mundo kung wala rin tagapaglikha? Ganun na sa atheist. So sa maraming Diyos, alam na natin yan. Mashallah, itong nasa harap ko, hindi ito mga bago. Mga veterans na rin yan. So, paalaala lang ito mga brothers. Okay? Nandito pa lang tayo sa Al-Da'iyya, Al-Mad'o. Puntahan natin yung huli. Al-Islam. Ano ang paksa natin? Mga brothers and sisters, huwag tayong lalayo sa Islam. Kung nagtatrabaho ka sa Milo, sa Nestle, tapos ang iniinom mo ay Ovaltine, maaari kang tanggalin sa kumpanya mo. Ibig sabihin, hindi ka kontento sa kumpanya mo. Dapat yung ang kumpanya mo, tinatangkilik mo yon. May paaralan kang pinatayo, lahat ng mga anak mo sa ibang school nag-aaral, palpak ang school mo. Kung ganun. So ganun. Islam ang ating pananampalataya, ito lang iparating natin. Huwag na. Huwag na yung iba. Tingnan nyo sa komersyal sa mga television. Nagbabayad ng malaki, mabanggit lang ang kanyang produkto. Maglalagay sa diaryo, magkano ang one half? Napakamahal. 1/4, may ilagay lang. Ilagay lang ang pangalan ng kanyang produkto. Tapos ikaw, ibang babanggitin mong pananampalataya, ibang aklat ang babanggitin mo, wag. Na parang lumalabas, kulang pang aklat natin. Walang iniba sa isang kandidato. Dalawang magkatunggali.
Yung isa walang ginawa kapag nagsasalita sa tablado. Yung kalabang kong si ganyan, binabanggit ang pangalan, kurap yan. Puro, natapos ang kanyang pananalita, puro pangalan ng kalaban niya. Di nabanggit ang pangalan niya. Kaya pagdating ng halalan, ang nakilala yung kalaban niya. Yun ang naisulat. Kaya talo siya. Mga brothers and sisters, Islam, iparating natin. Hanggat maaari natin bangkitin yun. Na ipaplag pa yung relihiyon nila Ating pananampalataya. Tangkilikin natin ang sarili nating produkto. Ito na ang kailangan. Islam, nahinaan pa ba ito ipaliwanag? Masya Allah, Islam. Ang katangian ng Islam, karakteristik ng Islam, perfect. Sino magsasabing hindi perfect ang Islam? Clear. Very clear. Practical. Balance. Concise. Clear and concise. Subhanallah. Hindi ba ito ang ating maiparating? Perfectong pananampalataya. Masya Allah. Walang pagkakamali. So ito ang ating ipaliwanag. Masya Allah. May instruction sa akin bago ako napunta dito, pero Masya Allah. Alam nyo, gusto ko bang magsalita na marami? Kaya lang tulad ng sinabi ko kanina, mahigpit akong gumalang sa oras. So sana, nakuha natin yon ang pillars ng da'wah. At naintindihan natin, al-da'iyya, nag-aanyaya, al-mad'o, inaanyayahan, hindi yung tinataboy. Inaanyayahan yan. At ang paksa natin, kailangan ang pananampalatayang Islam. Mashallah, wala na tayong hihilingin pa mga brothers and sisters. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, the best example. Wala na tayong hahanapan pa. Dahil kung may iba pa tayo, titingnan na halimbawa, mas magaling pa tayo sa Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kay Brother No, mashallah. For the manners of Dawah, Brother Yusuf Butukan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid, tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil pinangyari niya ang araw na ito na tayo'y magkita-kita. No? At ito ay dahil sa Islam. No? So, gaano man kalayo natin, tayo ay paglalapitin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating pananampalataya. So, dahil sa ang ating oras ay maiksi lamang, hindi na tayo pa tumpik-tumpik pa at pupunta na tayo doon sa ating topic. Ano? So, katulad ng nasabi ni Brother No, lahat tayo ay inuobliga sa pagpaparating ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit paano natin ito ipaparating? Ano ang panampamantayan o ano ang pamamaraan ng pagpaparating natin ng mensahe? Una sa lahat mga kapatid, alamin natin kung ano ba ang layunin natin ng pagpaparating natin ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi natin alam ito, walang silbi ang ating da'wah. So ano ang layunin nito? Upang masehan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ikasiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi upang ikasiya ng bawat isa sa atin. Dahil kung yun ang layunin natin mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay. Okay? So, dahil sa ang layunin natin ay upang masayahan ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon ano ang nararapat nating gawin upang masayahan nga siya? Anong paraan ito? Saan natin kukunin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala
ay nagbigay sa atin ng pamantayan. Nagbigay sa atin ng isang halimbawa upang ito ang tularan natin, pamarisan natin, upang sa ganon ang ating gawain ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago ko babanggitin yan, ano ba ang mga kinakailangan upang ang ating mga gawain ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Una, yung tinatawag na ikhlas, yung sinseridad natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ginagawa natin ang isang bagay, isang gawain ito, lalong-lalo na ang pag-anyaya sa tao tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na meron tayong maliwanag na ibig sabihin, ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasun niya. Pangalawa, yung tinatawag na mutaba'ah, yung pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang ating mga gawain ay labas dito sa binanggit natin, tiyak na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan sa banal na Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Kung tunay na mahal ninyo ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ninyo. Fattabi'uni, sundin ninyo ako. Sino yun? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, at patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. So sa makatuwid mga kapatid, dapat ang ating pamantayan ay ang pamantayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa pang aya na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakahalaga ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Nasa inyo ang isang sugo. Nasa inyo ang isang halimbawa, magandang halimbawa. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito natin ibatay ang ating pag-anyaya sa mga tao. Ngayon, ano ang pamamaraan? So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay sa atin ng pamamaraan kung paano natin ito iparating sa mga tao. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? "Ud'u ila sabili rabbik." Anyayahan nyo sila sa landas ng iyong Panginoon. Bil hikmah, na mayroong hikmah na tinatawag. Wisdom. Ano yun? Saan nagmulang wisdom na yun? Sa Quran at saka sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maw'idatil hasana, sa magandang pakikipag talakayan. Wajadilhum billati hiya ahsan, at makipag-argue ka sa kanila sa pinakamagandang pamamaraan. So yan mga kapatid ang paraan. Katulad na sinabi ni Brother Nuh kanina, yung ad-da'i wa mad'u, minamahal niya yung kanyang mga dinadawaan. Gaano mang kasama nitong inaanyayahan mo, anyayahan nyo sila sa maayos na pamamaraan. Ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Musa alayhi salam? Sino ang inaanyayahan ni Propeta Musa? Si Fir'aun. Sabi ng Allah, "Izhaba ila Fir'aun wa innahu tagha." So, pumunta kayo kay Fir'aun. Anong katangian ni Fir'aun? Tagha. Ibig sabihin, nagmamalabis. Diba? Faqula lahu layyinan. Anong inutos ng Allah? Ibig sabihin, pagsabihan nyo sila na mas
faqula lahu laynan. Pagsabihin niyo siya ng magandang salita. La'allahu yadhakka aw yakhsha. Baka sakali siya ay maka alaala o di kaya matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nabanggit ng ating kapatid, hindi tayo pwedeng o maaaring bumitaw ng mga masasakit na salita. Dahil mahal natin yung dinadawaan natin. At kapag sila ay nag-Muslim, kapatid natin sila. Diba? So hindi nararapat sa atin yun na pagsabihan natin sila ng hindi maganda sa pandinig nila. At wag na wag natin siraan o pagsalitaan ng hindi maganda ang kanilang sinasamba. Dahil yan ay binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal sa atin. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ibig sabihin nun, huwag niyong pagsalitaan ng hindi maganda o abusuhin o insultuhin ang mga sinasamba nila ng liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung iinsultuhin nilang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi maganda, na wala silang kaalam-alam. Diba? So hindi maaari sa atin yun. Iparating natin ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." No? Sabihin mo, ito ang aking daan, landas. Ad'u ila Allah. Anyayahan mo sila tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong katangian? Ala basira. Ano itong basira? Knowledge, kaalaman. Dahil hindi naman tayo maaaring mag-anyaya na wala tayong kaalaman. Saan natin sila anyayahan? Kinakailangan, mga kapatid, na mayroon tayong kaalaman. Oo nga't sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Iparating ninyo ang mensahe mula sa akin kahit na isang ayah. So tatanungin natin sarili natin dito, ilang ayah ba ang naisaulo natin? Meron dito sa atin buong Quran sa ulo niya. Ngayon maaari ka nang pumunta doon dahil naisaulo mong Quran. Kailangan alam mo kung ano yang iaanyaya mo sa kanila. Dahil kung hindi, instead na doon mo sila anyayahan sa matuwid na landas, doon mo sila naanyaya sa baluktot or ligaw na landas. So napakalinaw, mga kapatid, na ang ating pamantayan o pamamaraan ng pag-anyaya sa kanila na di pa Muslim ay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng naunang nagsalita, sinabi niya, hindi nating maaari, katulad lamang ng nagbebenta, hindi natin maaaring ibenta ang produkto ng iba at yung sa atin ay napapanis. Dahil hindi natin nababanggit. Okay? Ang iba kasi sabi nila, ito ang tatalakayan natin dahil kung tatalakayan natin ang Quran, hindi nila mauunawaan. Hindi ba natin alam, yung mga kapatid, na ang pagsabi ng ganun ay isa sa dahilan upang tayo ay lalabas sa turo ng Islam or sa Islam? Isa yun sa nawaqid al-Islam, ibig sabihin, nakakapagpapawalang bisa ng ating Islam. Na sinasabi natin, mayroon pang isang batas na higit sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin, mga kapatid, noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ipadala ni
Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal sa Yemen, ano sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Ikaw ay pupunta, tutungo sa Ahlul Kitab. Ngayon, ano sabi ng Propeta? Awwalu ma tad'uuhum ay yuwahhidullah aw la ilaha illallah. Unang-una na ianyaya mo sa kanila ay ang tauhid, ang la ilaha illallah. Unang-una. Ang iba hindi. Kailangan sirain muna natin ang pananampalataya ng mga ito. Sino ka? Ha? Hindi ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dyan sa banal na Quran? فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. Magpaalaala ka dahil yan ang tungkulin mo ang magpaalala sa kanila. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. At hindi ikaw yung nagdidikta sa kanila kung anong gusto nila. Okay? Yun ang layunin ng iba. Huwag mo na yan. Kailangan sirain natin. Ito ang ihaharap natin sa kanila, ang aklat nila. Ngayon, ang tanong, magkakaroon ba tayo ng gantimpala doon? Ha? Yung ba ay tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin? Sino tayo na nakakahigit pa sa mga khulafa ar-rashidin? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang sipi ng Torah. Nakita siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang-pula. Sabi ni Abu Bakar, "Ya Umar, nakita mo ba ang mukha ng propeta na pulang-pula?" Sabi ng propeta sa kanila, kung si Musa ay nandito sa araw nito, sa harapan ko, wala siyang magagawa kundi sumunod siya sa akin. So sino tayo na magsasabi na ito ang mas higit na paraan kaysa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi ito nangangahulugan, mga kapatid, na hindi natin maaaring gamitin ang Biblia sa kanila. Ngunit, bago yan, kasi ang mga di-Muslim, itatanong nila ang pananampalataya nila ayon dito sa kanilang Biblia. Ngunit sa simula, mga kapatid, ibenta muna natin ang ating produkto. Ano man ang mangyari pagkasunod yan, tapos, alhamdulillah. Tanggapin mo o hindi, this is between Allah and you. Tapos ang aking tungkulin, na maiparating sa iyo ang mensahe. Yun lamang ang tungkulin natin, mga kapatid. Ang hidayah mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong magmarunong-marunungan sa ating sarili. Nagagawa tayo ng paraan, ng liban sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng Allah dyan sa banal na Quran? "Wastamsik ma yuha ilaik." Panghawakan mo kung ano ang ipinadala sa iyo. Ano ipinadala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biblia? Iba ang pinadalhan sa Taurat. Iba ang pinadalhan sa Injil. At sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Quran. Hindi pa ba sapat yan? Lahat nandyan. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Jesus, nandyan sa Quran. Ngunit ang may problema kapag sinabi mong hindi nila mauunawaan ito, kapag binanggit ko sa kanila, ang problema dyan ikaw. Dahil kung binanggit mo sa kanila ito na hindi nila naunawaan, ibig sabihin hindi mo rin naunawaan. Tama, mali. Dahil kung naunawaan mo yun, kung paano mo iparating sa kanila, tiyak na mauunawaan nila yun. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pagbabasa lamang ng Quran, ang hindi Muslim ay lumalapit sa kanya upang isuko ang kanyang sarili. Pakikinig lang yun. Di ba? Kasi ang pagbanggit nun ay ikhlas.
Marami sa mga ngaral natin, ni isang kataga o aya sa Quran, hindi man lang mabanggit. Pero karami-raming mga aya doon sa ibang aklat, memoryado pa. Pero natapos na ang talakayan, wala man siyang nabanggit na isang aya. Paano magkakaroon ng baraka yun? Ha? Paano magkakaroon ng baraka? Kung sasabihin mo na, ito ay mas nakakahigit. Tingnan natin mga kapatid, ang ginagawa nating reference sa ating dawa, gabundok na aklat, kung itong isa na lang, hindi ka pa mahirapan magdala. Ha? Nandyan lahat. Itong isa, ang lalagyan mo, malaking bag. Ha? Baka mapilayan ka pa dyan kapag nahulog dyan sa paa mo. Pero kung ang Quran, isang Quran lamang maliit, nandyan lahat. Ha? Nandyan lahat sa Quran. Ha? Sabihin natin, paano ko maiparating ito? Ay, unawain mo ang Quran. Okay? Lahat ng katanungan, mayroong kasagutan dyan sa Quran. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin wala. Okay? Nandyan lahat. Okay? Kung hindi mo alam, magtanong ka sa nakakaalam. Dahil yan ay order ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Magtanong ka sa may kaalaman kung hindi mo alam. Okay? Nandyan lahat. Kaya mga kapatid, bago tayo tutungo sa patutunguhan natin, bago tayo tutungo upang mag-anyaya, alamin muna natin kung ano ba ang layunin ng da'wa natin. Ang iba, aabutan na ng kahaba-habang oras dahil gusto niyang kunin ito. Hindi. Sa maikling pananalita lamang mga kapatid, kung bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hidayah, ang tao na to, alhamdulillah. Kanya lang parang kailangan ito. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang taon siya nangaral tungkol lamang sa la ilaha illallah sa Makkah? 13 years. Ilan lamang ang sumunod sa kanya? Ni kanyang tiyuhin. May pagkakataon pa nga, nalungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ano ay pinadala ng Allah sa kanya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Okay? Hindi ikaw ang, ibig sabihin, kung ano yung gusto mong gabayan ay magagabayan mo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagagabay. So yan ang alalahanin natin palagi mga kapatid. Na kailangan kahit kaunti lamang na salita na maiparating natin, kung meron itong hikmah mula sa Quran at sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ang da'wa mo ay magkakaroon ng barakah. So insyaallah marami pa tayo sanang tatalakayin dito dahil ang pagtalakay ng da'wa ay malawak na usapin. Ngunit alhamdulillah, at least yung pinaka-punto ay insyaallah na iparating natin. So hanggang dito na lamang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulillahi karim wa ala alihi washabihi wa min astana bisnatil yaumiddin. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain, ang lahat ng pagpurit po, salamat ay tanging sa alalamang ang Panginoon lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan sa kanyang propeta at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at mga kasamahan, at sa lahat ng tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Alhamdulillah, bilang karangalan ng isang Muslim, ay maimbitahan ka sa isang ganitong pagtitipon
ay isang bagay na bilang ako, isang Muslim, ay tinitreasure ko ito as big opportunity. Kasi kung titingnan natin, yung ating mga taga-kapatid, mashallah, pagdating sa larangan ng dawa, andiyan na sila. Hindi pa ako Muslim, andiyan na sila. Pero yung pagkakataon na binibigay sa bawat Muslim, tulad ko, sa pagkakataong ito, ay pinasasalamatan tulo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinasabi nga natin na kapag dumating ang ganitong pagkakataon, which is ito yung unang-unang natutunan sa aking mentor, sa mga Muslim na katulong sa akin upang magkaroon ng kaunting kakayanan, ay yung kapag dumating ang ganitong pagkakataon, bilang isang Muslim, itayo mo ito. Ang pinakasikreto, balik ka sa Allah. Ya Allah, tulungan mo po ako dahil hindi mangyayari o hindi ko may di-deliver ang anumang mensahe kung ito'y magmumula lamang sa akin. Magagampanan ko ang lahat ng ito kung ito ay ipagkakaloob mo po sa akin. So yung paksa, dawa sa Muslim and non-Muslim, kung tutusin kung paano ipabot ang dawa sa non-Muslim, ay pinaabot na lang dalawa nating naunang tagapagsalita, si Brother Yusuf and Brother Nuh. So yung dawa sa mga Muslim, isa ito sa mahalagang paksa na kung minsan nakakaligtaan natin. Bakit? Dahil kapag ang isang Muslim ay nagsyahada na, tapos na. May mga pagkakataon, sa isang Islamic Center sa Riyadh, noong isang kabayan natin ay hindi pa Muslim, hindi pa nagsasyahada kasi medyo nahirapan silang magdawa, lahat gusto makipag-usap sa kanya. Ito ang Islam, ito ang Allah, Muslim, 5 pillars, 6 belief, 5 terminology ginagamit na. Lahat gusto siyang kausapin. And then, alhamdulillah, nagsihada yung kabayan natin, naging Muslim. Noong pumipirma na siya ng mga dokumento para sa certificate, which is ito secondary matters lang sa pagiging isang Muslim natin, dumating yung time na kailangan niya ng kunin. Itong brother, since bago, nag-expect siya na yung kanyang Muslim na kapatid, doon sa Islamic Center na yun, matutulungan siya. Bro, hindi naman yung certificate ko. And nakakalungkot, pero ito yung actual na nangyari, halos wala nang pumapansin sa kanya. Punta ka ron, punta ka ron, punta ka ron. Hanggang sa yung brother, bagong Muslim, don't expect na meron siyang matatag na iman upang unawa sa Islam. Kaya naman nangyari, nung hindi pa ako Muslim gusto niyo akong usapin lahat? Yung nag-Muslim na ako, wala na pumapansin sa akin. Bakit? Ano yung kulang? Ano yung kulang? Meron. Balikan natin bahagya yung ating panahon ng mga 5 years old, 10 years old, 15 years old. Ano ba ang gusto natin nun? Diba? Sa pagpihit ng tadhana at pagsulong ng panahon, yung gusto natin noon, natupad. Maaring iba, hindi natupad. Napunta sa ibang, kasi kadar ng Allah to, kung ano lang yung ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito magaganap, katiyakan, walang pagdududa. Pero yung achievement na yun, bago natin yung nakamit, meron tayong mga pinagdaanan. Nag-elementary ka, nag-high school ka, na sa bawat araw, nakikibaka tayo. Pagsakay sa jeep, pagpasok sa eskwela, pagising na maaga, pag-prepare sa exam. Sa pagiging isang Muslim, kailangan natin yung mataimtim na pagsisikap upang aralin natin ito. Hindi sapat ang shahadatain. Kailangan aralin natin. Then, kapag inaral natin ito, anong susunod? Ipamuhay natin. At kapag naipapamuhay na natin, ipamahagi naman natin. So ito yung tungkulin natin mga Muslim. At isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba na maaaring gawin ng isang Muslim o na maaari natin ipailala sa bawat sarili sa atin, ang pagtataguyod ng salah. Salah, mga kapatid. Alhamdulillah, ang sarap mabuhay dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah, ang sarap mamuhay dito sa Saudi Arabia sapagkat kapag dumating ang Salatul Fajr, may adhan. Duhur, Asr, Maghrib, and Isha. Ang gagawin lang natin, bago tayo matulog, hihilingin natin ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bigyan mo ka ng pagkakataong magising sa Fajr bago mong Salatul Fajr at makapagsala ko ng Fajr. And then, pag nag-adhan, magwudu ka, napakalamig ng tubig, may heater naman. Pumunta ka sa masjid para magsala ng Fajr. Hanggang matapos mo hanggang Isha. At kung ito, hindi mo magagawa dito, saan mo ba ito gagawin? Sa atin sa Pilipinas na kung saan walang adhan kang maririnig, walang masjid na
kinakailangan mo pang magbiyahe kung wala ka sa isang Islamic community para lang makapagsala sa masjid. So ito ang mahalaga mga kapatid. Panghawakan natin yung Islam sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Kasi hindi po lahat ginabayan ng Allah sa ating pananampalataya. At kung titignan natin dito lang sa Al-Quban, ang Pilipino siguro 100,000. Pero nasa ilan lang sa mga kapwa natin Pilipino, nasa Islamic centers ngayon, na maaaring sa ibang Islamic center, may activity sila, dumadalo sa ganitong programa. Bakit? Kasi hindi naman nga sila Muslim. Ngayon, pinangyari ng Allah na tayo ay masumpungan natin ng Islam, panghawakan natin ito. Konti lang ang panahon natin. Yung pagiging inhinyero mo, yung pagiging isang accountant mo, anuman ang iyong profesyon sa kasalukuyan, dito lang yan. Dito lang po yan. At kapag namatay ka na, tapos na. Kaya naman, habang mayroong pagkakataon, habang tayo mayroong pagkakataon upang gumawa ng mabuti, gawin natin. Sabi nga ni brother, no, hindi lahat nakapagsasalita para ipahayag ang Islam. Anong gagawin mo? Isabuhay mo ang Islam. Ipakita mo yung pamumuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi mo man magampanan 100% ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano niya pamuhay ang Islam, kumuha ka ng ilang puntos mula rito. I-apply mo sa sarili mo. Especially, yung pakikitungo mo sa hindi Muslim. Pakitaan mo sila ng maganda. At higit sa lahat, sa pamilya mo. Kasi upang tayo magkaroon ng magandang komunidad, o isang mainam na pamayanan, kinakailangan magsimula ito sa bawat pamilya na nakatira sa komunidad na yan. Kung gusto nyo, good community, yung pamilya mo sablay. Bakit? Dahil isang Muslim ka, tatay ka, hamdila, nag-Muslim na lahat ng pamilya mo, hindi mo sinisimulan sa pamilya mo yung pagkasabuhay ng Islam. Simulan po natin sa ating asawa o sa ating mga asawa, sa ating anak, sa ating mga anak, ang pagtataguyod ng Islam, ang pagtuturo, at insyaAllah, ikhlas at sunnah, ang pamamaraan, may reward ka dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At yung asawa mo na yan, na matapat na sumunod sa iyo, ayon sa katuruan ng Islam, kapag gumawa ng mabuti yan, meron ka. Nagkaroon ka ng maraming anak, naturuan mo, umalis ka, for example, naiwan sila sa Pilipinas, subalit na ituro mo sa asawa mo yung kagandahang asal o kagandahan ng katuruan ng Islam, siya ang bahala sa mga anak mo. Networking ito eh. Ito ang pinakamainam na networking. At ang Islam, ito naman yung pinakamainam na pagkakataong pinagkalab sa atin ng Allah. Isang sunnah, maaaring ito'y ginagawa ninyo. Kung hindi man, paalala, napakadali nito. Na kapag dumating tayo sa ating bahay, simulan mo, pagbukas ng pinto, Assalamualaikum. At ayon sa hadis, kapag ang tatay na pumasok kasi ng bahay, nagsalita ng salam, ang Satan, umaalis. Wala siyang lugar sa bahay na yon, the whole night. At kapag kumain ka pa, Bismillah, the whole night, ang Satan, wala siyang pagkain. Napakadali nito, mga kapatid. Pagpasok mo, Assalamualaikum. And then, siyempre, kakain ka na ba? Bla, bla, bla. Pagkain mo, Bismillah. Napakasimple lang itong sunang ito. Pero napakalaki ng biyaya. Imagine, the whole night, walang Satan na gagambala sa inyo. So, yung pagmamahalan na ipinagkaloob ng Allah sa bawat isa sa atin, babae at lalaki, isasabuhay nyo na lang. Wala nang maaari pang kumontra. Simple lang ginawa mo. Nagsalam ka lang. Pangalawa, upang magkaroon tayo ng mainam na pamilya na magiging daan upang magkaroon ng mainam o matagumpay na pamayanan, mahalin natin ang ating mga asawa. Yung ating asawa o yung ating mga asawa. Nang naayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi natin sinasabi, alam ba na mga babae niya ang karapatan natin sa kanila? No. Alam ba na mga babae niya ang karapatan natin sa kanila? Ngayon, ang tanong, yung bang karapatan ng mga asawa natin, alam din ba natin? Naibibigay ba natin ito sa kanila? Dapat ganun muna.
bago natin kunin yung pagkukulang ng isang Muslim o ng asawa natin o ng isang tao, tanungin muna natin yung ating mga sarili. Dahil hindi magiging mainam ang lahat kung hindi magmumula sa iyo ang mabuti. Ngayon, isang factor na sa palagay ko ay magiging makabuluhan yung pagiging makatotohanan sa lahat ng bagay. Makatotohanan sa pagiging isang Muslim, makatotohanan sa pag-aalay ng sala, makatotohanan sa mainam na pakikitungo sa ating asawa o ating mga asawa, sa ating pamilya, sa ating mga pamilya, at pagiging makatotohanan sa ating mga salita at gawa. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panatilihin ang pagiging makatotohanan, sapagkat ang pagkamakatotohanan ay nagiging daan patungo sa mabuting gawa, at ang mabuting gawa ay naghahatid papunta sa paraiso. At sino man ang nagpapanatili ng katotohanan at patuloy niya itong inilalagay sa kanyang layunin, itatanghal siya ng Allah bilang isang matapat o makatotohanang Muslim. Sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. O mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah at panatilihin ninyo o palaging gawin nyo palaging kayong gumawa ng makatotohanan sa salita at sa gawa. Pagiging makatotohanan sa salita at sa gawa. At kung hindi natin kaya, ulitin ko lang, at kung hindi natin kaya ipabot ang Islam sa pamagitan ng mainam na pagsasalita, gawin nating mainam na ehemplo o halimbawa ang ating mga sarili upang maipabot natin ang Islam. Dahil ang bagay na ito lamang, mga kapatid, ang madadala natin sa kabilang buhay. At habang ang pagkakataon na pinaglob sa atin ng Allah ay nandito pa sa atin, ano to? Yung ginawa niya tayo mga Muslim, ipinakilala niya sa atin ang kanyang sarili, ipinaalam niya sa atin ang ating panuntunan ng buhay, gawin natin. Dahil kapag tayo'y namatay na, kapag natapos, dumating na sa atin yung hangganan ng ating pansamantalang pamumuhay, dito na natatapos lahat ang pagkakataon. Kaya naman po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, habang tayo may pagkakataon na gumawa ng mabuti, gawin natin. Sapagkat kapag dumating na yung bagay, yung time o yung oras na kinuha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito na ito matatapos. Kaya naman, lagi nating tatandaan, panghawakan natin ng Islam. Pag-aralan natin po ang Islam. Isabuhay natin ang Islam at ipamahagi natin ang mensahe ng Islam. Napakadali na lang ngayon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pupunta ka na Islamic Center, mashallah, may libreng kape at tinapay. Ha? Pupunta ka na Islamic Center, magbabasa ka, yung dating Arabic, ginawang English, ngayon Tagalog na. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bubuksan na lang natin yung aklat, aaralin na lang natin yung nilalaman, isasabuhay na lang natin, habang tayo naghihintay ng ating kamatayan dahil katotohanan, walang pagdududa, darating ito sa atin. So inshallah mga kapatid, sa maikling pagkakataon na nakaupo ko rin sa inyong harapan, dalayan ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naging makabuluhan ang ating mga nabanggit at naway gamitin niya ito upang magsilbing paalaala upang mapanatili natin ang pagiging isang Muslim. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Brother Muhammad. At
para sa importance na of dawa, yung kahalagahan ng dawa. At iba pa, inshallah. Si Brother Omar Pinalder. Yeah, Father Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, mga mahal na kapatid, brothers and sisters, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay muling nagkasama-sama ngayong umaga rito sa Islamic Center sa Al-Qubar. Dalangin ko sa Allah na sana hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa tayo nagsasama-sama o nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So mga brothers and sisters, medyo mahaba-habang talakayan na ang nagawa ng ating mga brothers tungkol sa obligasyon ng bawat Muslim ang magdadawa, ang manners ng pagdadawa, ang pagdadawa sa mga hindi Muslim, sa mga Muslim, sa ating sarili at sa ating mga pamilya. So ngayon ang aking ibabahagi ay ang tungkol sa kahalagahan nito. Of course, mahalagang mahalaga ang gawaing ito dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Meaning, ang sabi ng Allah, ang malapit na kahulugan, who is bitter in speech than one who calls men to Allah, do righteous deeds, and say that he is a Muslim, bowing to Allah's will. Sino raw ang hihigit sa pananalita, sabi ng Allah, doon sa tao na tuwing siya'y nagsasalita, nag-aanyaya siya ng kanyang kapwa tungo sa landas ng Allah, gumagawa ng kabutihan at nagsasabi na siya ay isang Muslim, sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi higit na mainam at noble na gawain ang pagdadawa at ang biyaya sa mundong ito, maaaring hindi natin tatanggapin. Ngunit ang katotohanan, ito ay malaking paghahanda para sa ating kabilang buhay. Dahil ang sabi pa ni Propeta Muhammad, peace be upon him, ang kahulugan, sabi niya, sino man na ginabayan ng Allah dahil sa iyo, ibig sabihin dahil nagdadawa ka, ang magiging biyaya mo ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang nilalaman. Iisa lamang ang mapatnubayan ng Allah dahil sa iyo. Ang magiging biyaya mo higit pa sa mundong ito at sa kanyang nilalaman. So katulad nga ng sinasabi ni Brother Muhammad kanina, ito ang pinakamainam na networking. Dahil kung halimbawa, may isang tao nga na ginabayan ng Allah at iyon ay naging tapat sa pagsasabuhay ng kanyang obligasyon sa Allah, lahat ng ginagawa niya for the sake of Allah, may reward siya. At ikaw na naging daan, mayroon ka ring reward katumbas nung kanyang mga biyaya o reward na hindi mababawasan ang kanyang mga reward o biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga mahal na kapatid, katulad ng sinabi ng mga brothers kanina, ang pagdadawa, hindi ito tungkulin ng iilang Muslim lamang, kundi ito ay tungkulin obligasyon nating lahat-lahat. Dahil ito ay utos ng Allah sa ating lahat. Dahil ang sabi nga ng Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, invite all, anyayahan ang lahat with wisdom and beautiful preaching. So, kung tayo ay nagdadawa din mga brothers, sisters, isang pakiusap na mahalin natin ang gawaing ito. Kung tayo ay nagdadawa, huwag na huwag tayong umasa na ang ating kinakausap ay magiging Muslim sila kaagad. Dahil
Ang Allah mismo ang nagsasabi na tayo ay instrumento lamang. Wala sa kapangyarihan natin na igabay ang isang hindi mananampalataya tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay instrumento lamang. Ngunit kung tayo ay nagdadawa, bigyan natin ng emphasis ulit, uulitin natin na gawin natin ito ayon sa utos ng Allah at ayon sa pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para maging effective ang ating dawa at para magiging rewarding itong dawa na ginagawa natin, we have to do it according to the will of Allah and in accordance to the teachings of the prophets, peace be upon them. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, Ya ayuha Rasul, balig ma unsila ilayka min rabbik, wa ilam taf'al fama balagta risalata. Meaning, ang sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, peace be upon him, O Messenger Muhammad, proclaim the message which has been sent down to you from your Lord. And if you do not, then you did not convey the message. So sabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallam, O Messenger Muhammad, ipahayag ang mensahe na ibinaba sa iyo mula sa iyong Panginoon. At kung ito ay hindi mo ginawa, wala kang pagpapahayag na ginawa. So if we will be asked kung ano ang mensahe na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayong lahat magsasabi na ang Quran. So kung ang Quran ang inuutos ng Allah na ipahayag, bakit puro kamalian, kontradiksyon sa Biblia ang ating tinatalakay sa ating kausap? Wala tayong aasahang gantimpala, mga brothers, sisters, kung puro panunulig sa paninira ng kanilang paniniwala ang ating gagawin. So uulitin ko upang magiging kapaki-pakinabang at magiging kasiyasiya sa ating tagapaglikha itong gawaing pagpapaliwanag, pag-aanyaya, pagdadawa, pag-i-invite, gawin natin sa utos ng Allah at sa pamamaraan na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ulitin ko, mahalin natin ang pagdadawa, mga brothers. Dahil may mga kapatid tayo na aktibong-aktibo sila sa pagdadawa kung makikita mo. Pero kung walang may magsihada, pagka inimbita ulit, ayaw na nila dahil wala namang nagsisihada. Uulitin ko, wala sa kapangyarihan natin ang gabayan ng isang tao. Ang Allah lamang ang nagagabay. Pero kung ang ikhlas, ang sincerity ay nasa sa atin, may magmusliman o wala, ngunit kung ang ipinararating natin ay ang tunay na mensahe na Islam, makakaasa. At of course, mga brothers, sisters, malaki ang chances na marami ang yayakap sa Islam kung ang ipinararating mo ay ang tunay na mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi isa nagbabrag o nagmamalaki, but this is part of experiences. I have been involved in dawa, I should say 25 years na. Dati ako sa Riyadh, matagal ako dito sa Al-Khobar, at matagal na ako ngayon sa Pilipinas. So, iisa lamang ang pamamaraan kung ano yung inutos ng Allah at pamamaraan na ginawa ng propeta, iyon ang sundin gawin natin. At katotohanan na ito ay magiging efektibo. Dahil ngayon sa Pilipinas ako, we keep on traveling different parts of the Philippines. Lahat ng mga kulungan sa Iwahig Penal Colony, sa Penal Colony sa Mindoro, sa Palawan, iba't ibang mga bayan-bayan, iba't ibang mga universities. Katulad lamang last month, galing kami sa Leyte, iba't ibang mga bayan sa Maasin City, sa Padre Burgos, sa Hilongos, sa St. Bernard, sa Tacloban, at marami ang yumayakap sa Islam dahil ang ipinararating mo ay ang tunay na mensahe at inaanyayahan mo sila sa tunay na paraiso at tunay na kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Likewise, naimbitahan tayo sa UAE. Sa Dubai lamang ang nag-iimbita. Pero after the lecture, dahil kung mahal mo ang mga kinakausap mo, kailangan magmula sa puso ang pagpapaliwanag mo at the same time, idinudua mo sa Allah na sana magabayan sila.
So I have experience na pagkatapos ng isang oras na pagsasalita, walang maraming katanungan, 125 ang mag-i-embrace ng Islam. Pero hindi natin ito dapat ipagmamalaki dahil ang alalang ang nagagabay sa kanila. Ngunit ang payo ko ulit na ang tunay na mensahe lamang ng Islam ang ating iparating. Dahil sa Islam natin sila inaanyayahan, nararapat lamang na ang tunay na mensahe ng Islam ang ipararating. So dapat kinabukasan, uuwi na isang lecture lamang. Ngunit nabalitaan halimbawa ng Abu Dhabi na marami ang nag-embrace ng Islam, nag-imbita sila at pagkatapos ng 3 araw na pagbibigay ng dawa, total of 149 ang nag-embrace ng Islam. So nabalitaan ng Muscat sa Oman na marami sa mga Pilipino ang yumayakap sa Islam, nag-imbita rin sila. So 2 months ago, nasa Muscat tayo sa Oman, at ang lecture 3 araw sunod-sunod, 3 gabi sunod-sunod, ginawa sa lecture hall ng Sultan Qaboos Grand Mosque. So, 1,000 ang umaattend sa lecture isang gabi. After 3 nights ng pagli-lecture, 98 ang nagsihada sa ating mga kababayan. Pagbalik ko ng Pilipinas, kinabukasan mismo tumawag ang organizer, Brother Omar. Sa totoo lang, 2 ulit ang nagsihada ngayon dito, kaya a total of 100 ang nag-embrace ng Islam dito sa Muscat. So bago ako pumunta rito sa Manila, I mean sa Saudi Arabia, nag-organize kami, first time na nangyari ito sa barangay kung saan ang Iskag. I hope some of you nakarating sa Iskag. Ito ay matatagpuan sa Salitran 1, Dasmariñas, Cavite. So first time sa kasaysayan ng Iskag roon, we were there for almost 11 years na. Pero first time na nangyari ito, nagkaroon tayo ng symposium sa barangay. So kinausap natin ang barangay captain at ang kanyang mga kagawad. Sila mismo tumulong, nag-organize, nag-anyaya ng mga naninirahan sa barangay Salitran 1 para umattend sa symposium na ginawa. So, isang pang-attract sa kanila to draw more crowd, more audience, namili tayo ng mga papremyo like isang telebisyon, 21 inches colored, which cost only 5,999. So, let's say, 6,000. Tapos may plancha, may electric fan, may isang cellphone, 3 sakong bigas, tinimbang tig 5 kilo, at nirapol ito. Ang lahat ng audience na pumapasok, kailangan may number sila, isulat ang pangalan, at may corresponding number din doon sa box. Dawa sikmura na sinabi ni Brother No. So, bago magsimula, dahil ang barangay captain, may grupo sila ng mga senior citizens, maraming mga senior citizens ang umattend ron. So actually, pagpasok namin sa gate ng covered court, yung isang matanda na nasa wheelchair, sabi niya kay Ibrahim Kiamson, "Totoy, sana manalo man lang ako sa raffle ninyo." Ang sabi ni Ibrahim Kiamson, "Nanay, pakiusap ko lang, makinig kayo ng mabuti ha. Kung ano ang aming ibabahaging mensahe, pakinggan nyo ng mabuti. At nanay, tumawag kayo sa tunay na Diyos na kayo'y mananalo. Sa Allah kayo tumawag, huwag kay Kristo." So natawa lang ang matanda. So nagsimula ang lecture, nirapo lahat yung mga bigas, yung electric fan, yung electric kettle, at pinakapinali ang telebisyon. So hinalo ng barangay captain ang box at binunot ang isang pangalan. Ang nanalo, sister na nasa Iskag compound nakatira. Ang sabi ko, huwag ibigay sa kanya. Ito ay dapat ibigay natin sa ating mga bisita na hindi pa Muslim. So kinusot ni Ibrahim at hinalo ulit ng barangay captain, bumunot ng pangalan. Ang sabi niya, ang nanalo ay si Catalina Campos, yung nasa wheelchair. Biglang sumigaw ang matanda, "Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko." So itinulak siya sa harapan ng stage, dahil doon siya tinulak rito sa harapan. Ang sabi ko, "Nanay, ano ba talaga ang number ninyo?" So ipinakita yung kanyang numero. Sabi ko, "Nanay, congratulations ha," sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Pero kahit walang TV, gusto kong mag-Muslim." Sabi niya gano'n.
So ipinaliwanag sa kanya kung paano ang pagpasok sa Islam, although may mga nauna nang nagsyahada, so sinundan niya at ang sabi niya, kahit walang telebisyon gusto ko mag-Muslim. So pagkatapos niya magsyahada, biniro ko, nanay, so pwedeng wag na sa inyo mapunta yung TV. Anak naman, ibigay mo dahil para sa akin talaga yan. So mga brothers, sisters, after the symposium, a total of 7 ang nag-embrace ng Islam. Pero actually, ang kauna-unahang nagsyahada, isa sa barangay Kagawad. Dahil ang 8 barangay Kagawad at ang barangay captain, all throughout the symposium, doon sila hindi umalis talaga, nakinig sila. So ang 2 pang nagsyahada, mag-asawa, nagtuturo sila sa computer school. Husband and wife, mga bata pa sila. At ang iba pa roon, may brother tayo na nagbakasyon, actually galing siya sa Damam. Nagsala ng Juma sa Iskag. So after Salatul Juma, in-announce ng brother, mga brothers, baka may mga kamag-anak kayo na hindi pa Muslim, bukas may symposium kami na gagawin sa covered court, pwede kayong pumunta. Yung brother actually, taga Quezon City siya, dinala niya nanay niya at saka kapatid niya para makinig sa symposium. Alhamdulillah, after the lecture, nanay niya at saka kapatid niya nagsihada rin. Galing pa sila ng Quezon City down to Salitran 1 sa Dasmariñas, Cavite. Pero medyo matagal dahil mat-traffic. Pero hindi mahirap hanapin, mga brothers, ang Iskag. Ito ay matatagpuan sa Salitran 1, Dasmariñas, Cavite. Kung galing kayo bandang Baclaran, sumakay lamang kayo ng jeep na ang signboard DBB1 at sabihin ninyo sa driver, ibaba kayo sa Iskag, sa harapan mismo ng gate, ibababa kayo at pwede kayong pumasok sa loob. Kung bus naman, ang sakyan lang ninyo, ang signboard Dasmariñas, sabihin lang ninyo sa konduktor, ibaba kayo sa traffic light sa Salitran at doon mismo kayo ibababa sa kanto. May malaking mall ngayon, nag-i-exist na ang Save More Central Mall Dasmariñas. So sa gilid maraming tricycle, sumakay kayo, sabihin nyo, ibaba kayo sa Iskag. Pero kung gusto nyo maglakad, it's about 450 meters lamang. Lakarin nyo papasok ron at nasa left side, makikita ninyo Iskag, Islamic Studies, Call and Guidance. At sa Iskag, mga mahal na kapatid, marami sa mga kababayan natin ang pumapasok para mag-inquire tungkol sa Islam. May mga taga-NBI. Just kamakailan lamang, 1-2 taga-NBI. So, kahit anuman ang kanilang intensyon, wag natin silang husgahan. Ang ating tungkulin, ang iparating sa kanila, ang katotohanan tungkol sa Islam. Maaring isipin natin, baka intelligence, baka nagmamanman sila sa atin. Huwag tayong mag-isip laban sa kanila. Ang pinakamahalaga, ang tungkulin natin na iparating ang katotohanan, dahil kahit hindi sila mag-Muslim o mag-Musliman, makaaasa tayo ng reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. So actually, bariho yung taga-NBI, nag-embrace ng Islam. After a month, ang isa sa kanila, doon nagpakasal sa Iskag. So, mga brothers, marami tayong dapat pag-usapan, but I believe we are getting short of time. Dahil actually, si Sheikh Adel Almihaisin, kung kilala ninyo, nakikiusap siya na doon magsala ng Juma sa masjid niya. At inshallah, if we will have some time later after Salat al-Juma, babalik tayo rito inshallah. Kung kayo ay may pagkakataon din. Pero sa mga kapatiran na halimbawa magbabakasyon, feel free na lumapit sa Iskag. Kung halimbawa kayo ay bandang mga Bulacan, kung saan mang lugar sa Luzon, pwede kayong kumontak sa amin at pwede nating pagtulong-tulungan na maiparating ang tunay na mensahe sa ating mga kamag-anakan. Actually, may isang brother na na-aksidente dito sa Damam, na namatay siya, hindi ko alam kung naiuwi na. So actually, hindi pa siya nakakauwi na Muslim. So tinawagan ng sponsor niya ang kanyang pamilya roon na kung maari, dito na lamang ilibing dahil nag-Muslim siya. Pero ang pamilya niya nakikiusap na kung maari iuwi siya. So binigay ang contact number na Iskag, tumawag sa Iskag ang pamilya niya, at nakikiusap sila na kung pwede iuwi ang husband, ang tatay nila, ang asawa, at willing din sila na makinig tungkol sa Islam. So actually, hindi pa nakakauwi doon ang bangkay ng father nila, pinuntahan doon sa Quezon City yung pamilya. Alhamdulillah, mga brothers, dahil puro grown up na mga
mga may trabaho na ang pamilya at may mga manugang na. Alhamdulillah, misis niya at 7 anak manugang nag-embrace ng Islam. So may isang brother din na dito sa Damam din nagtatrabaho. Ang driver siya, trailer driver. At ang misis niya actually na mamasukan kasambahay. May anak sila, hindi pa nakakasal. So alam niya na kahit may anak na kung hindi nakakasal, nagkakasala sila kung hindi sila makakasal kapag sila ay nagtabi. So ang ginawa ng brother, tumawag sa ISKAG at nakikiusap, nagtatanong kung paano kasalin. So sabi ko, nasa sa iyo kung pupunta kayo sa ISKAG o kami ang pupunta riyan. Pero sa palagay ko, mas mainam kung diyan gagawin sa inyong bahay. At palagay ko naman siguro magpapawalima kayo, magpapakain kayo, anyayahan ang inyong kamag-anakan, kaibigan, at magbigay muna tayo ng panayam bago kasalan. So doon ginanap sa kanyang bahay sa Valenzuela. Alhamdulillah, kinasal sila. Nagkainan, pagkatapos ng kainan, dawa, sikmura ulit yun. At nagbigay tayo ng panayam, dawa, kaluluwa naman. Alhamdulillah mga kapatid, siyam ang nag-embrace sa mga bisita. So ganyan kadali ngayon ang pag-imbita sa tao kung tayo ay may tunay na ikhlas at ang tunay na mensahe ng Islam ang ating ipinarating. So mga kapatid, uulitin ko, ang biyaya maaaring wala sa mundong ito. But the truth of the matter, tayong lahat ay magwawakas. Mamamatay tayong lahat at babalik tayo sa ating tagapaglikha. Katotohanan, doon natin aanihin ang maraming biyaya sa lahat ng ginagawa natin rito, kasama ang pagdadawa at ang pagganap natin ng ating obligasyon sa ating tagapaglikha. Actually, ang ating pagdarasal, mga mahal na kapatid, huwag na huwag nating pababayaan saan man tayo naroroon. Noong kami ay nasa Leyte, sa St. Bernard, siguro nabalitaan nyo, just about 5 years ago, nagumuho ang bundok sa St. Bernard. Mahigit 2,000 ang namatay. Doon kami nagsimposium sa auditorium sa covered court at ang sabi ng isang municipal councilor, sabi niya, kabayan, actually 5 years ago, itong lugar na ito rito, sabi niya, parang mga isda lamang ang mga namatay na na-retrieve doon sa tinakpan ng bundok. So, buong high school, lahat ng estudyante, mga teachers, lahat namatay. May mga nurses na nag-community service, hindi taga roon, pero nakasama sila sa mga tinabunan at namatay lahat. Kaya nung kami ay nanyayahan na magsala doon sa may masjid na maliit na itinayo ng mga Maranao Brothers, ang sabi ng isang brother, bago kami magsala, sabi niya, brother, actually ang mga anak na Muslim rito, lalo na yung mga teenagers, kapag sinasabi mo na kailangan magsambayan, magsala, parang namimiloso po sila. Sasabihin nila na, total bata pa naman kami, tsaka na lang kami magsasala. So nakita ko maraming mga teenagers nga nandoon, naka-short, iba may butas pang tainga, pero anak ng mga Muslim. So sabi ko, brother, noong gumuho ba ang bundok, ang lahat ba ng natakpan ay mga senior citizens lahat? Sabi, hindi brother, dahil eskwelahan yun, lahat ng mga estudyante. So sabi ko, mga bata dapat kayong magbukas ng isipan at damdamin. Huwag na huwag nyo sabihin na tsaka na lang kayo magsasala kapag kayo ay may edad na. Ngayong bata kayo, huwag nyo sabihin na exempted kayo. So alhamdulillah, nung kami magsala na puno ang masjid ng nagsala. So ito ay bahagi sa pagdadawa natin, mga mahal na kapatid. Kung mahal natin ang ating mga dinadawahan, of course, mahalin natin sila na makasama natin sila sa paraiso sa darating na araw ng paghukom. So finally, talagang tatapusin na natin muna, mga mahal na kapatid. Maraming salamat sa inyo at sana tayo ay mapabilang sa hadith ni Propeta Muhammad na sinabi niya na sa araw ng paghuhukom, ang araw ilalapit sa mga tao. At ang tao papawisan, depende ayon sa kanilang nagawang kasalanan. May hanggang tuhod, may hanggang baywang, may dibdib, may hanggang bibig, may hanggang mata, may hanggang lampas, ulo. Ngunit may 7 uri ng tao na makakasilong lamang doon sa lilim ng Allah. Walang ibang makakasilong maliban lamang sa 7 uri ng tao. At ang isa roon, ang sabi niya,
ang mga magkakapatid na nagkikita-kita dahil sa Allah at sila ay maghiwa-hiwalay dahil sa Allah. So ito ang ating ginagawa ngayon. We traveled from Riyadh para magkita-kita tayong lahat. At inshallah, kung hindi man tayo matuloy ulit mamaya after Salatul Jummah, maghiwa-hiwalay tayo mga mahal na kapatid, alang-alang sa Allah. At kung hindi na tayo magkikita sa kabilang buhay, sama-sama tayo na aanihin ang biyaya ng Allah. Sa muli, maraming salamat. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد هذا سبيل الله من يسلكه فاز بكل حمد أسلم قيادك للهدى واظفر بجنات وخلد مهلا